kasabihan na kayang-kaya kung sama-sama. Ito rin ang nagsisilbing panuntunan sa pamamalakad ng isang paaralan ni Ginoong Ariel Garcia, isa sa mga nagawaran ng natatanging parangal bilang isa sa mga katangi-tanging punong guro sa rehiyong 3. Ito ang tinatawag niyang Communion et Missio. Ang ibig sabihin ng Communion et Missio, ito ay yung bago gawin ng isang bagay, anumang activity, kailangan munang maging malalim ang relasyon ng bawat isa. To become a community first, community muna, bago magkaroon ng mission o ng mga activity. Nagbukas ang DepEd San Fernando ng isang eskwelahan na kung saan nag-umpisa ito ng grade 1 hanggang 4th year sa isang school year lang. Kailangang ma-establish ang isang eskwelahan na magmula sa grade 1 hanggang 4th year. We started with no budget, no funds. So nag-resort po kami sa mga local and non-government agencies para po masustain namin yung needs ng aming mga pupils and students. So in that time, kami po yung first school na nakapag-offer ng integrated school from elementary to high school. So we have no chairs by that time. We do classes, nakaupo po kami sa semento. But still, nakapag-survive po kami because of the commitment po ng aming mga kasamang teachers. And of course, doon po sa leadership ng aming officer in charge na si Sir Ariel. Karamihan po ng mga plano, ng mga ginagawa namin, yung mga pinapatupad naming mga policies, hindi lang po alam ng mga magulang, hindi lang po alam ng aming mga stakeholders, kundi kabahagi po sila. Kasama po sila sa pagpaplano. Nakakita ng fatherly image ang community sa kanya, wherein even outside na yung problem, nandun pa rin sa school na humingi sila ng tulong at hindi po naging selfish ang school, ang sir namin, to help, to reach out po doon sa mga problems na na-encounter po ng mga families. Nung nagkaroon po, nakita nila na nai-involve na yung mga parents nila, sila mismo po nagkakaroon ng interest sa kanilang pag-aaral at parang nagiging inspirasyon sa kanila na nakikita nila yung mga magulang nila, kaantabay ng mga teachers, nakikita nila na maganda yung relasyon ng mga magulang sa kanilang mga teachers. Kaya ito yung siguro masasabi natin, although indirect, makikita nyo po na sila mismo nag-i-improve paunti-unti yung kanilang behavior, yung kanilang academic standing. Sa paniniwalang dapat ay magkakatulong ang bawat isa sa anumang gawain para sa ikabubuti ng mga mag-aaral, ang estratehiyang Body-Body Smart System ay isa rin sa mga pinangunahan ni Ginoong Garcia. Yung body-body system na ginawa namin, each time na meron po kaming project, meron at least 2 teacher na naka-assign doon. But it doesn't mean na 2 sila lang yung gagalaw o gagawa ng project. So, i-disseminate nila yung information sa amin, lahat ng teachers. So, lahat kami susuporta doon sa project nila. Ito yung VES, ito yung Values Education through Spiritual Formation. Naniniwala po tayo na kapag merong karakter, may good attitude ang isang bata, madali nang matuto ang bata sa kanyang pag-aaral. Binibigyan natin ng focus, emphasis, yung karakter ng isang bata, yung attitude. Naniniwala ko na ang pinakapundasyon ng lahat ng bagay na ating ginagawa ay nasa ating pag-uugali o attitude. Natututukan po namin yung pag-aaral ng bata in terms of study habits po nila at saka yung behavior nila na lalo pong na-enhance namin. It involves yung mga pagtuturo ng catechism sa mga bata, pagde-develop ng kanilang values, kasi mga retreat, recollection, na kung saan kailangan yon para yung foundation ng bata, para kung meron silang good values na madi-develop, sasama na yung academic performance nila. Kasi hindi namin sila pwedeng turuan na hindi sila with good norms and norms of values.